SSS, tataas ng 15% contribution ngayong buwan. So ano ang bago ngayon 2025 na apektado lahat ng mga members? Good news ba o bad news? Actually, pareho. Unahin natin ang bad news. Ito ay abiso para sa mga empleyado, mga pribadong sektor at ang mga voluntary members ng SSS dahil epektibo ngayong buwan ang magiging taas singil para sa kontribusyon. Dadagdagan na ang ating monthly contribution rate at ito ay magiging 15% ngayong buwan na ito. So ang ibig sabihin niyan, 10% ay sagot ng employer at 5% ay sagot ng employee at ikakaltas yan sa inyong sweldo o sa ating sweldo. Alinsunod ito sa SSS Security Act of 2018 mula sa 12% noong pang 2019. So matagal na yan, galing tayo ng 12% papuntang 15%. At ito ay tumaas ng 1% kada 2 taon hanggang ngayong 2025. Layong pa rin ng ahensya na makapagbigay ng mas maganda at pangmatagalang benepisyo para sa lahat ng miyembro nito. Pero hindi natin maiiwasan na magkaroon ng mga katanungan katulad ng imbis na magkaroon ng dagdag sahod, naging dagdag hulog. Ibig sabihin, mababawasan pa ang kanilang mga take-home pay dahil sa increase ng contribution ng SSS. So, imbis na tulungan tayo ng gobyerno na maging sapat ang ating sahod o dagdagan ang ating sweldo ng mga manggagawa sa pang-araw-araw na gastusin, lalo pang mababawasan. Ang pagbabago ay nakakaapekto hindi lang sa mga employer at empleyado, kundi pati na rin sa mga kasambahay, mga self-employed, mga voluntaryong miyembro, at mga land-based na Overseas Filipino Worker o OFW. Sa ilalim ng bagong sistema, magkakaroon ng pagbabago sa monthly salary credit, yan yung MSC, ng mga manggagawa at employer sa pribadong sektor na nakatakda kung magkano ang kanilang kontribusyon sa SSS. Halimbawa rito ang employer at empleyado. Pangalawa ay ang self-employed, pangatlo ay mga voluntaryo, at iyong spouse member na hindi nagtatrabaho na kung saan ang MSC ay tataas ng 5,000 pesos na may maximum na 20,000 pesos. Habang ang mga kasambahay ay may MSC na 1,000 at may maximum na 20,000. Sa land-based OFW member naman ay may MSC na 8,000 na may maximum rin na 20,000. So paliwanag ng SSS, ang pagtaas ng singil sa contribution ay upang tugunan ang maaaring pagbaba ng pondo ng ahensya para mapataas ang financial fund nito at maaaring magtagal pa umano hanggang sa taong 2053. Dahil sa kasalukuyan, nagbibigay ang SS ng mga benepisyo na higit sa 13 million mga manggagawa sa bansa. Okay, take note ha, ito ang maganda o ang ating good news. Ang empleyado na kumikita na hindi hihigit sa 25,000 bawat buwan ay hindi maaapektuhan ang kanilang take-home pay. Okay, ulitin ko ha. Ibig sabihin yan, yung mga sumusweldo ng 25,000 per month ay hindi po makakaltasan. Okay? So dahil ang mga employer ang sasagot ng pagtaas ng kanilang kontribusyon. Pero ang mga negosyo ay makararanas ng karagdagang gasto sa operasyon na magiging hamon para sa maliliit na negosyo. Okay? So, hindi naman tayo dapat manghinayang sa ating SSS contribution dahil at the end, pagkatapos ng maturity o 120 contributions, graduate na tayo dyan. Okay? Meaning, entitled na kayo sa mga benefits at up to the end. Okay? So meaning, ito ang minimum requirements para sa iyong retirement entitlement at entitled ka na sa mga benefits. So kaya safe ang pagtanda mo dahil may makukuha ka ng monthly pension at ang amount ay depende sa iyong monthly contribution. Okay, ganito po yan, ano? Kung maliit ang inyong monthly contribution, at the end, bago kayo kumuha ng inyong pension, of course, maliit lang din makukuha nyo. Okay? So kapag malaki ang inyong contribution, malaki rin po ang makukuha nyo pag kayo ay nag-retire na. Okay? So, wag po kayo mag-alala dyan sa SS. Maganda po yung serbisyo na yan. Okay? So, ang pensyon ay pwedeng, number 1, pwedeng lump sum, pwedeng one time, kunin nyo lahat, o kaya ay monthly pension.
yan yung buwan-buwan ay may makukuha kayong pensyon. Okay? So, ang ibig sabihin nito, kapag ikaw ay umidad na ng 60 years old, pwede mo na makuha ang iyong pensyon. So, mamili kayo whether lump sum or monthly. So, ang tip ko sa inyo, mas malaki ang inyong monthly contribution, mas malaki ang makukuha niyong pensyon buwan-buwan. Okay? Kung minimum ang inyong hinuhulog monthly, siyempre, minimum lang din ang makukuha niyo na monthly pension. Okay? So, isa pang tip ko sa inyo, 5 years bago kayo mag-retire. Say, for example, 60 ang retirement age. At age 55, kung kaya nyo rin lang na maghulog ng maximum amount, gawin nyo na. Okay? Kahit hindi nyo kaya, kayanin nyo. Why? Kasi advantage po sa inyo yan. Gawin nyo ito dahil ang makukuha nyo rin ay maximum pension. Okay? Otherwise, pag di nyo ginawa yan, regular, kung magkano yung computation ng SSS, yun lang ang makukuha nyo. Okay? Okay na rin yung kung average ang amount na hinuhulog nyo sa SSS. Pero kung mababa lang, minimum, of course, minimum pa rin ang inyong makukuha. For example, yung iba mga pensioners dyan na nakakausap ko, ang pension lang nila ay pinakamababa, which is 2,200 yata, basta 2,000 something ang kanilang pensyon buwan-buwan. Mabubuhay ba tayo ng 2,000 monthly? So hindi, di ba? Kasi napakababa po nun. So kaya yung tip ko sa inyo ay kung mag-increase kayo ng inyong monthly contribution, say for example, ang maximum ay 10,000. Kung kaya nyo rin lang, kung kaya nyo rin lang na maghulog ng 10,000 monthly, pilitin nyo na. Kasi 5 years na lang naman yan eh. 5 years nyo lang siyang huhulugan. And then at the end, kayo din ang makikinabang. So imagine nyo kung minimum 2,000 lang ang inyong monthly pension. Pero kung naghuhulog kayo ng 10,000, more than 10,000 na makukuha nyo. Okay? So mga 15 to 18,000 ang makukuha nyo. Which is good enough para mabuhay kayo at hindi na kayo mangutang pa o manghiram pa dahil kulang ang inyong pensyon. Okay? So, maraming po salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo naman ang ating video, bigyan nyo na kami ng isang like dyan at huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe. Maraming po salamat at mula po sa Promag TV, God bless.